May nag-comment sa video natin, kaya daw ipa-repair yung aftermarket na shock niya. Sabi ko okay lang naman kung yung mga kilalang brand, yung mga Öhlins, RCB, YSS, TRC, yung ganyan. Tapos yung pwede din yung Motaro, Race Power, yan, okay. Pero kung mga yung iba, baka hindi kayo satisfy sa sa performance, baka hindi nyo maramdaman kahit i-repack natin yan. Bakit? Kasi iba po kasi yung yung piston. Iba yung design ng piston, iba po din yung design ng shim. Basta iba yung build niya eh. Ito, sasampulan ko kayo stock shock siya. Yung pag ginawa sa kasa, ito na yun. So, ito, makikita nyo. Yan. So, sa pag-absorb ng impact, ang dami niyang butas. Kumbaga ito. Pero hindi para dito So, pagka ito, nagkaroon ng lubak. So, ito tataas to. Yan, tataas yan. Dito lulusot yung mga oil. So, ang dami niya, Ibig sabihin, responsive. Ang bilis niyang mag-response ng shock. I-absorb niya agad yung impact. Tapos, yung pagbalik niya, dahan-dahan. Yan. Bakit? 4 lang 4 na maliliit. Yan. Maliliit yung butas niya. Tapos, multi-shims pa siya. Bibilang nyo. Nasa 22 yan. 22 pieces yan. Madami dito sa likod kumpara dito sa unahan. Yan. Kasi hinaharangan niya nga Yun yung sa rebound niya. Mapunta naman tayo sa aftermarket, yung walang pangalan. Ito na. Ito yung butas niya. Yan, ang lalaki. 4 na malalaki. Parang hinati lang Yan. Sa likod, sa rebound, ganun din. Same lang din ang butas kung anong butas dito. Ano ibig sabihin nun? Responsive nga yung sa impact, pero yung pagbalik, ganun din. Ang side effect nun, ayan, sira ang shims. At iisa pa ang shims niya, diba, tinipid. Isa sa una, isa sa likod, isa sa harap. So yun yung nasa likod nun kung bakit mas okay i-repack, i-rebuild yung stock shock kaysa dun sa mga aftermarket. For example, si Honda Click. Yan, si Honda Click. Ang daming kamukha niyan sa market. Tapos parang makikita mo talaga siya. Kapareho. Parang stock shock siya. Pero hindi. Malalaman mo na lang yan pag binuksan mo. Sa piston at saka sa shims. Yun lang.